Mga ka-Clover, alam nyo ba kung ano ang kapangyarihan ng asin? Iba't ibang ritual ang gamit ay asin. Sa mga hindi pa po alam kung ano ang dulot ng asin, panoorin nyo po ang videong ito. Ang asin ay maraming espiritual hanggang sa praktikal na aspeto. Ang asin ay ginagamit sa mga ritual para itaboy ang negatibong enerhiya o masasamang espiritu at malas. May mga naglalagay sa mga sulok ng bahay o sa paligid ng mga tao bilang pananggalang. Ang asin ay may kakayahang magtanggal ng negatibong enerhiya sa katawan po natin, sa mga bagay o sa lugar. Sa mga kasal nga po ay ginagamit din bilang seremonya na sumisimbolo ng kasunduan at papanatiling matatag. Dahil ang asin ay simbolo ng kasaganaan at swerte. Kaya nga po may video po tayo na bawal magpaubos ng asin sa ating asinan. At bumili bago sumapit ang alas 6 ng gabi kung napanood nyo po. Dahil ang asin ay hindi lamang ginagamit bilang sangkap sa pagkain, kundi bilang simbolo ng kadalisayan, proteksyon at kasaganaan sa maraming aspeto ng buhay. Maraming gamit ang asin sa iba't ibang ritual. Ngayon po, ang ritual na gagawin po natin ay ang paglagay ng asin sa baso na may tubig at ilalagay po natin sa kwarto, sa likod ng pinto ng kwarto. Kung wala naman kayong pinto sa kwarto ay maaari nyo rin itong ilagay sa ilalim ng kama o kaya sa mga sulok ng kwarto. Ingatan po natin na hindi matapon ito. Kung kayo ay may nararamdamang kakaiba sa inyong kwarto, ay gagamitan po natin ng asin para malaman kung may negatibong enerhiya sa loob ng inyong kwarto. Ang kwarto ay iniuugnay sa pag-iisip ng malalim at pag-unawa sa sariling damdamin. Ang kwarto ay isang lugar kung saan ang subconscious mind ay aktibo. Kaya't nagsisimbolo ito ng mga pangarap, ambisyon o takot. Kaya naman ang asin ay may kakayahang magtaboy ng negatibong enerhiya at masasamang espiritu. Dahil ang bad energy ay kahit saan dumadapo, lalo na sa isang lugar na tahimik at madilim. Kaya naman kung kayo ay may nararamdaman na kakaiba sa inyong loob ng kwarto na para bang mabigat o kaya na may mga pangyayaring madalas kayo magtalo ng inyong partner, ay nangangahulugan itong may negatibong enerhiya sa inyong kwarto. Kaya naman kailangan nating kontrahin at paalisin ang mga negative energy sa ating kwarto para makatulog tayo ng mahimbing at may peace of mind. Para maalis ito, kumuha ng isang baso, lagyan ng tubig. Ang tubig na ilalagay niyo po sa baso ay mga lagpas kalahati lang po. And then, lagyan po ng asin. Mga 1 kutsarang asin. Mas maganda malalaking asin. Pero kung wala po kayong asin, pwede din namang iodized salt kung iodized salt ang ginagamit nyo. At pagkatapos, ilagay sa mga parte ng kwarto na binanggit ko. Gawin nyo ito sa tuwing araw ng Martes, Biyernes o sa kabilugan ng buwan. Dahil ang mga araw na ito ay may koneksyon laban sa pagkontra sa mga masasamang elemento o negative energy. Kapag naglagay kayo ng baso na may tubig at asin, makikita natin ang pagbabago nito, na ang asin ay malulusaw at aakyat sa ating baso. Kung ito ay may malakas na masamang espiritu sa loob ng ating kwarto. Kapag ang asin ay nalusaw at magkalat dito sa ating baso, ang ibig po sabihin niyan ay meron nga pong negatibong enerhiya sa loob ng inyong kwarto. Ganito po ang itsura. Ganito po ang mangyayari sa inyong asin sa baso kapag merong negatibong energy sa inyong kwarto. Pero kapag wala namang pagbabago, ang ibig po sabihin niyan ay wala namang negatibong enerhiya sa inyong kwarto.
At tandaan, ang ritual na ito ay maaari lamang magtagal ng 1 linggo or 7 days. At tanggalin nyo na po ang baso at itapon. Pero huwag nyo pong itatapon kung saan saan. Baka mamaya itapon nyo sa labas ng inyong pinto o kaya sa inyong bintana. Huwag po. Kailangan itapon po natin siya sa inyong lababo o kaya naman sa inidoro para tuloy-tuloy po ang kanyang agos. Dahil kung itatapon nyo po ito kung saan-saan ay baka bumalik pa po ang negatibong enerhiya ulit. Bago po matapos ang 1 linggo, hayaan nyo lang po yung basong may asin na nilagay nyo. Huwag nyong papansinin o babantayan kung ano nang nangyayari sa inyong baso na may asin. Dahil maaari itong makaantala o makadistorbo sa negatibong enerhiya kung meron man po. Para din mapanatiling maliwalas ang vibes ng inyong kwarto, kailangan po maglinis ng kwarto lagi. Huwag hayaang maalikabok at makalat ang loob ng inyong kwarto. Dahil ang mga alikabok po at dumi at makalat ay isang sanhi ng kinakapitan ng negatibong enerhiya. Huwag din mag-imbak ng mga bagay na hindi ginagamit sa ilalim ng inyong kama dahil masama po yun. Kung hindi naman maiwasan dahil kunwari maliit lang ang inyong bahay, pwede namang maglagay ng gamit sa ilalim ng kama. Pero yung mga kasalukuyang ginagamit nyo po sa araw-araw ay pwede naman po. At isa pa po, ang mga sapatos at tsinelas po ay huwag na huwag nyong ilalagay sa ilalim ng inyong kama. May video din po tayo niyan sa mga bagay na yan kung anong ibig sabihin sa Feng Shui. Kailangan ding maliwanag ang ating kwarto. Magbukas ng bintana kung hindi naman tayo natutulog, basta't maliwanag po. Kaya napakalaki ang tulong ng asin para magprotekta laban sa negatibong enerhiya. Lalo na kung may tensyon o stress sa kwarto. Ang presensya ng asin sa kwarto ay nagpapahiwatig ng intensyon na mapanatiling malinis ang isip, damdamin at kapaligiran. Ako po kasi ang dami ko rin talagang pinagagamitan sa asin bukod po sa ating sangkap sa pagluluto. Iba't ibang ritual, kaya nga lang po, ang ritual natin ngayon ay para dito lang sa ating kwarto. Kasi hahaba na naman po ang ating video at isishare ko rin po sa inyo kung anong mga ritual ito na kapani-paniwala pong talaga. Na halimbawa po sa amin pong ang business na motor shop, kapag po may dumadaan na patay yung inililibing po, yan, sinasabuyan po namin yan ng tubig na may asin o kahit tubig lang. Pag nakadaan na po ang patay o yung nililibing. At ganun din po, sa pagbukas namin ng shop, ganun din po ang ginagawa namin. Nagsasaboy po kami ng tubig na may asin sa harap ng shop para kontra sa mga negatibong taong pumapasok sa aming shop. Dahil hindi naman po lahat ng taong nakakasalamuha natin sa araw-araw ay may mabuting intensyon po at maaari din pong may dala po silang negatibong enerhiya sa kanilang katawan. Mga ka-Clover, tandaan po natin ang mga gawain at ritual na ito ay mga gabay lamang ha. At syempre, number 1 ng ating Diyos na siyang may kapangyarihan sa mundong ito. Walang nilikha ang ating Diyos na malas. Dahil sa mga maraming nilalang sa kalupaan, sila po ang mga dahilan kung bakit nagkakaroon po tayo ng kamalasan sa ating pamumuhay. Ang may positibong pananaw na tao ay malamang malayo sa peligro. So, hanggang dito na lang po muna ang ating video.